naman kasi ako huli kuya, nakaka-pressure tuloy. Pero, hindi ko kayo papaiyakin kasi nakarami na tayong luha. Ayoko na naman. True nga, ayoko na magpaiyak. At gusto ko lang magpakatotoo ngayon at ikwento din sa inyo at sa lahat ng nanonood ng aking buhay at paano ako napunta dito. Hindi sa bahay kung paano ako naging artista. So, ayan, I'll start nung bata ako. Yung nanay at tatay ko naghiwalay sila. Kasi hindi sila nagkakasundo and we were in Bahrain. Comfortable yung life. Napaka-okay kasi buong pamilya. Pero may mga away. Tapos 5 years old ako. Sabi ng nanay ko, ayoko na. Tapos buntis siya. Sabi ko, uy, best friend ko yan, yung dala mo. Kasi nag-request talaga ako ng kapatid na bunso para may best friend ako. And then sabi niya, hindi ko na kaya. Tapos akala ko, babalik siya. Diba? Di alis siya. Sabi ko, sige, babalik din yan. Hindi na siya bumalik. And nalungkot ako. Tapos yung daddy ko, nagdala ng bagong chicks. Sabi ko, sino yan? Ako kasi palaban talaga ako. Pag hindi ko gusto, hindi ko gusto. Talagang sinasabi ko sa tatay ko, hindi ko siya gusto. Sinasabi ko sa kanya, lumayas ka dito kasi hindi mo papalitan yung mama ko. Talagang strong yung personality ko. And dinala niya ako sa ospital, yung chicks ng tatay ko. Tapos sabi niya ng doktor, nanay mo ba yan? Ay, hindi, napulot lang yan sa kalsada. So yung tatay ko, nagagalit sa akin. First time ako napalo. Tapos sabi ko sa tatay ko, kung papaluin mo ko dahil pinaglalaban ko nanay ko, uuwi na lang ako. Ay, uuwi? Pupunta akong Pilipinas, susundan ko yung mama ko. So, 5 years old, sabi ng tatay ko, kaya mo ba? Kasi hindi kita mahahatid kasi sobrang busy ng tatay ko. He's a well provider. And sabi ko, kaya ko. So, bumiyahe ako mag-isa papuntang Pilipinas. 5 years old, nagugulat sila ng lahat. Asan yung nanay at tatay mo? Sabi ko, pupuntahan ko yung mama ko. Di, binigyan ako ng pera ng tatay ko sa bulsa. Huwag mong galawin. Pagdating mo doon, ituro mo yung bulsa. So, para akong delivery girl. Tapos yung nanay ko, yung tatay ko sobrang strict niya. So, minsan may mapapansin kayo medyo natutulala ako at naninibago kasi never ako pinayagan ng tatay ko na magkaroon ako ng mga friends na lalaki. Sobrang strict siya. So, yun, medyo, syempre, pushing myself out the comfort zone. And, so pumunta ako sa nanay ko. Pagdating ko sa Pilipinas, sabi ko, Mama, gulat ako. Pagkakita ko kasi ang okay ang ganda ng bahay namin. Ang laki-laki, masaya, maraming pagkain. Tapos pagdating ko dito, nakita ko yung tinitirhan niya. Napakaliit. Tapos yung kwarto niya, hindi mo may stretch yung legs mo. May baby, si Mona. Tapos nakakita akong flying ipis. Wala kaming ganun. Sabi ko, bongga ng mga ano dito. Tapos may daga na malalaking ganun. So sabi ko, Mama, pinagpalit mo yung buhay natin dito. Sabi niya, dito ako masaya. It's not the money. So yun, dito na ako. Tapos syempre, nirecruit ko na yung ate at kuya ko. Sabi ko, guys, paradise dito. Sumunod kayo. So punta sila. Kala nila talagang bongga. Sabi nila, walang hiya ka. Ito yung pinunta. Tapos sabi ko, may enjoy nyo. And talagang nag-enjoy sila. So lahat kami dito na tumira. At dumating sa point na yung tatay ko, he stopped supporting us. So I was 13. Yung kapatid ko yung basta yung si Mona ang una nag-artista. At nagtatry din ako nun. Kasi ever since bata ako, ang pinapanood ng mama ko sa bahay is TFC. Pangako ko sa'yo. Pangako sa'yo pala. Pangako sa'yo. Hindi ko siya naiintindihan kasi English speaking kami dun. Tapos sabi ko, sana magpanood din ako ng mama ko. Tapos gandang-ganda siya. Christine Hermosa, Jericho Rosales, yun. And then pagdating ko, kami ni Mona, sobrang hilig namin umarte. Aarte kami, mag-iiyakan kami. Tapos yung mama ko sabi niya, alam mo, yung luha mo, dapat pagkakitaan mo yan, ha? Sabi ni Mona, ha? Ano yun? Kasi syempre, baby, 6 years old. Tapos nagkaroon siya ng audition, nagpunta siya sa GMA. At ako, nag-try din ako mag-audition. Lahat, hindi ako natatanggap. Pero lahat ng ino-audition ng kapatid ko, tanggap siya. So proud ako. Hindi ako nainggit. Pero sabi ko, siguro, yung pag-aarte ay hindi para sa akin. Kasi nakailang rejections na ako. Lahat talaga. Hindi ko sinasabing tsaka ako ngayon, pero talagang tsaka ako dati. Wala akong glow up. Hindi ako marunong mag-ayos. JJ muna ako. Naglalakad ako sa araw. Talagang ano pa. Boyish talaga kasi mga pinsan ko. Mga pinsan ko kasama ko. Hindi talaga.
Hindi, okay na ako ngayon, pero dati talaga, dadaan talaga tayo sa stage na hindi tayo confident at hindi natin alam paano alagaan yung sarili. But, after nun, after sa sobrang daming rejection, nagkaroon ng PBB. Ay, nanonood ako, sabi ko, gusto ko yan. Kasi unang-una, di kakakanta. Hindi siya competition ng mga singers kasi hindi naman ako talented. Hindi din siya dancers. So sabi ko, pangarap ko din na mag-PBB. Gusto ko makapasok sa confession room. Gusto ko makapasok sa room ng mga girls. Nag-audition ako. Tapos yung mama ko, sobrang supportive. Lahat ng audition ko, sinasamahan niya ako. Kahit reject, yayakap lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan, Simone ang bahala sa atin. Tapos yung ngayon, nag-audition ako, tila kami whole day, Marikina, PBB. Tapos, pasok ako sa next round. Zay, one day kami nakapila, tapos kumakain kami sa kalye, lahat yan pinagdaanan namin. And then, sa next round, nagkaroon naman ng next, syempre may 1, 2, ilang screening yan. Pangalawang screening, ligwak. Sabi ko, ay, tapos yung text sa akin lang, kasi ayoko pa-forward sa nanay ko, masasaktan siya. You did not make it. And then, nag-artista ako, pero support extra, lahat yan. Dumaan ako sa extra, nung mga 13 years old ako na 300 pesos ang TF ko, kasi may cut. 300 pesos malinis sa akin. Siyempre, ano mga ambag sa 300 pesos, pagkain lang yun. So, sabi ko siguro hindi talaga para sa akin. Lahat yan ang pagdaanan ko. Extra, support ng support. Yung support ako ng support. Support, best friend, walang line, lahat yun ang pagdaanan ko. And thankful ako kasi na-experience ko lahat. And I know kung ano nafe-feel ng mga nagsistart din doon. And sabi ko, siguro hindi para sa akin ng pag-aartista. So, nag-quit ako. Quit talaga. Sabi ko sa mama ko, sorry, gusto ko mag-aral na lang. Kasi, hoy, ayoko umiyak. Gusto ko mag-aral, gusto ko mag-asawa. Yun na lang yung pangarap ko. Kasi, syempre, kung hindi para sa'yo, huwag mo ipilit. Maybe God has a bigger plan. So yun, nag-aral ako. Aral ako culinary. Medyo okay na yung tatay ko. Bumabalik-balik na siya. Ayaw ng tatay ko ng artista. Ayaw niya ng showbiz. Ayaw niya nakikita ka sa TV. Ayaw niya nagsisleeveless. And yung mama ko, okay na, tanggap niya na hindi ako pang-artista. Siguro si Mona na lang. At least may artista kami sa pamilya. And then, yung mama ko, tapos na ako mag-aral, mag-aasawa na ako. Naghahanap na ako ng lalaking papangasawa ko para maipagluto ko ng culinary na natutunan ko. Eh kaso tong nanay ko, napakatigas ng ulo. Picture ko, pinakita sa mga manager, nilalako niya yung anak ko, baka kailangan mo, extra kahit ano. O, diba? Tapos lahat, ang dami niya nilapitan. Merong isang nag-okay. Si Kuya Perry from PPL. And sabi niya, dali mo sa akin yan. Sabi ni mama ko, meron gusto kumausap sa'yo. Sabi ko, sino? Manager. Ay, sabi ko, ayoko na ng ganyan. Hindi, try mo lang. Sabi niya, last na to. Hindi punta naman ako. Pagpasok ko doon, sabi niya, ano kaya mo gawin? Sabi ko, lahat. Syempre, last ano na to eh. Lahat po. Kaya mong maging, sabi niya, sexy ka, kaya mo? Sabi ko, sure. Tapos, laban talaga ako nun. Sabi ko, sige. Kasi nung time na yun, nagiging confident na din ako sa sarili ko, sa katawan ko, lahat. I love my body and I love myself. And then sabi niya, kahit saan mo gusto pumasok? Sabi ko, kung babalik ako at itatry ko ulit, gusto ko ABS-CBN. Kasi pangarap ko talaga ever since. And then sabi niya, sige. Tapos nagkaroon kami ng first project, yung Probinsyano. Sayang haba ng lines ko. Tapos syempre ka-partner ko si Tito Eddie Garcia, isang legend. Sabi ko, grabe ka Lord. Grabe. From extra, from talent, ngayon may lines na ako. So sobrang proud ko at sobrang tuwan-tuwa yung mama ko. Pero syempre yung tatay ko, never ko nakausap about that. Nagtitaping ako ng Probinsyano, meron ako natanggap na tawag na yung daddy ko nasa Subic kasi doon siya nagdi-beach. Nasa hospital daw siya. Tapos sabi ko, oh, sige, puntahan ko siya after ng taping. Tapos sabi niya, may babae, hindi, puntahan na ngayon. Ay, titanawagan ko yung pamilya ko. Sabi ko, guys, dad's in the hospital, puntahan na kaya natin. Eh di, sabi nila, ay sige, bukas kami pupunta. Sabi ko, okay, sige. Tapos tumawag ulit. Walang pulse yung dad mo. Puntahan mo na ngayon. Di tawag ako. Sabi ko, ma, parang iba na kasi yung feeling ko. Please, let's go. So, nauna ako. Habang tinatawagan ko sila, on the way na ako Subic.
And then dumating ako sa ospital. Tapos, naririnig ko yung mga nurses, ayan na, yun sa probinsyano, si ano, binabanggit pa yung name. Tapos sabi niya, ayan o, kinukwento ng tatay niya. Tapos, ay, nako. Ayun. Pasok ko sa hospital room, sabi ko, hey, sabi ko, yung ginagawa mo, sabi niya, yumakap siya, sabi niya, come, sit down, let's take a picture. Hindi upo ako, sabi ko, Dad, ano ba problema mo? Sabi ko, umiga ka lang dyan. Sabi niya, I want a picture. Upo siya, tapos yakap siya. Tapos, may dala pa akong mga pasalubong na pabango sa kanya. Kasi ganun kami, every time na makikita ko siya, dapat daw may pasalubong ako. Na naalala ko siya. So, dala ko yung pabango, tapos inabot ko sa kanya, sabi niya, thank you. Sabi ko, Dad, stop kasi yung paninigarilyo mo eh. Sabi niya, oo nga, ayoko na. Uwi na ako sa Bahrain next week, ayoko na. Magbabago na ako, ayusin ko na. Tapos sabi niya, I'm so proud of you. Sabi niya, kung nakwento kita na nasa probinsyano, he doesn't even understand. English kasi siya. Sabi ko, paano ka nanonood? Sabi niya, proud ako. Sabi niya, hindi man ako perfect, yun. Tapos tinatawagan ko na sila, kasi papalipat na namin siya ng hospital kasi nga yung facility sa province is not as good as, syempre, yung mga hospital dito sa Manila. So, naka-ready na yung ambulance and we're gonna move. Tapos sila mama, 5 minutes away. Tapos lumabas ako, sabi niya, I'm very proud of you. Labas siya. Labas ako kasi kakausapin ko na yung doktor, lilipat na. Paglabas ko, wala na. Nire-revive siya nang nire-revive, pero wala na. So, pagdating ng mga kapatid ko, na yun, hindi nila naabutan na sobrang bigat dun kasi syempre, hindi nila nakita ng buhay or nakausap. And, yun nga, the next week, talagang lumipad siya pero naka-freezer na. And hindi ko siya nalibing kasi nga may taping. Pero syempre, tinapos ko yung taping at pinayagan din nila ako umalis. And sobrang lungkot ko nun kasi sabi ko, wala na. Siguro pag alis ko, wala na akong babalikan kasi di naman ako bida. At may in-offer sa akin na isang role na gustong-gusto ko makatrabaho, isang artista. And ayun, sabi nila, girlfriend ako ng brother niya. So sabi ko, girlfriend, okay na yan. At least kasama ko yung bida na yun. Ayun, sabi ng manager ko, mamili ka. Aalis ka, gagawin mo lahat ng mga kailangan ng tatay mo o mag-stay ka. Tapos, mag-aartista ka pa rin. Sabi ko, I think, nagulat ako kasi yung tatay ko, lahat talaga. Hindi naman ako favorite, pangatlaw akong anak. Hindi ako paborito talaga. Lahat ng bahay, lahat ng property sa akin ni name, siguro kasi may tiwala siya, I don't know. And ako lang yung pwede mag-ayos doon. So, kasi above 80 na ako. And syempre gusto ko ihati ng tama sa kanila. And pinapili ako, parang pamilya ko ba o ito? Tapos sabi ko sa kapatid ko, girl, parang hindi na ako pang artista, girl. Parang pag alis natin, alam ko wala akong babalikan. And sabi niya, ate, mag-vlog ka. Ba-vlog ko, hindi naman ako wala naman ako ginagawa sa buhay, kundi kumain, mag-mall, kumain ulit. Tapos sabi niya, nakakatawa ka. Sabi ko, saan ako nakakatawa? Sabi niya, people don't know how you really are. Sabi ko, edi nag-try kami. Sabi niya, ako mag-shoot sa'yo. Ako mag-edit, upload natin. Sabi ko, sige. Sabi niya, gawin mo lang ginagawa mo. Mall kami, kumain ako. Gulat ako, nagkaroon ng 200,000 views. Sabi ko, wow, bakit sila interesado? Sino ba ako? After yun, nung nag-travel kami, papuntang Amerika, Morocco, lahat yung binlog ko. Nagugulat ako. Lahat ng taong kilala ako. Tapos nakikita ko yung mama ko, proud na proud siya. And proud na proud si Mona. Itong mga t-shirt kanya to eh. Tapos yun, punta kaming US. Wala din akong ginagawa doon, kundi mag-ayos ng mga properties, lawyers. Wala akong buhay. So sabi, naisip ko, ang ganda ng araw, di talaga ako marunong mag-washing machine. Nanay ko, tinuruan talaga kami maglaba ever since. Anong gagawin natin? Tara! Sabi ko, maglaba tayo. Lalaba ko, ang dami kong labahan. At inilaban ko. Paglaba ko, tapos nagluto kaming adobo, kain kami. Yun lang, in-upload ko siya. Tapos, grabe, 30 million.
expect. Hindi ko siya in-upload para magyabang or wala naman ako ipinagyayabang. Pero hindi ko in-expect eh. I was just being myself. Kung anong ginagawa namin, kinuha ko lang yung camera, likatara. Hindi ako perfect. And nagulat ako, tumawag sa akin yung ABS, meron kaming show sa'yo, lead role. Umuwi ka na. Sabi ko, ma, sige na. Sabi niya, umuwi ka na talaga. So umuwi ako, lumipat ako. Yung role na yung hindi ko nakuha, yung magiging girlfriend ako, sa akin binigay yung project and ako yung naging bida. And sobrang thankful ko sa ABS-CBN kasi sila lang yung nagtiwala at sila nagbigay ng opportunity sa akin and napanood ng tatay ko yun. So thank you, ABS. Ayun!